For today's video, ito na nga ang mga kaganapan para sa ilang oras kong paglabas para sa kaarawan ng aking pinsan. At bago yan ay nandito na nga ako sa may Tel Aviv kung saan marami mga Pilipino kapag araw ng day off. Sa sinakyan ko nga ay nakasabay ko si ate at siyang kamaritesan ko habang kami nasa biyahe. Naghiwalay na nga kami pagdating sa may kanto dahil magkaiba ng way ang aming pupuntahan. Bago nga ako pumunta ng plat ay dumaan muna ako din sa may Pinoy store at ako'y may bibilhin laang. Marami din mga paninda ng mga pagkain Pinoy at nakakapunta nga lamang ako din kapag day off o kapag nakakalabas katulad na rin. Mayroong iba't ibang klase ng mga pagkain na luto na, may mga tinapay at meron ding mga kakanin. At para ka nga lamang ding nasa Pinas kapag nakapasok ka din. Ang pinagkaiba nga lamang ay yung presyo. Pagdating din ay halos triple na ang presyo kumpara sa Pinas. Kumuha nga ako dyan ng bagoong at aking gagataan. Kumuha din ako dyan ng 3 sardinas at malagkit na bigas. At oyster sauce na masarap ang halo sa mga lutuin. Para ka nga lang ding nasa Pinas kapag nakapasok ka din. Kumuha nga din ako niyang egg pie dahil nung minsan ibinigyan ako ng aking ate ng egg pie at nasarapan ako, hindi ko nga lamang alam kung kapareho yan. Kumuha nga din ako niyang skyflakes, magaling ding mamerienda. Nakakita nga din ako niyang paan ng manok, maganda at bago, kaya naman kumuha din ako. Nasa 400 pesos sa Pinas ang isang balot ng paan ng manok. At ari namang salmon ay mahigit 500 pesos. Nasa 2,500 nga ang aking mga pinamili. At yan nga ang ginawa ko sa ibinigay sa akin ni Lola na pera, ibinili ko ng mga pagkain. At pagkatapos kong mamili, diretso na ako sa plat at kalapit nga lamang are nung tindahan na aking binilhan. Hindi nga nila alam na pupunta ako dahil ang sabi ko hindi ako pinayagan ni Lola, kaya naman na-surprise sa mga person for today's video. At ayan nga si Tin, kaibigan at kapamilya na din namin dito sa Israel. Pagdating ko nga ay may luto ng pagkain, may pansit na gawa ng aking ate at siopaw na gawa naman ng aking pinsan na may birthday. At eto naman ang aking kapatid na si Ate Selly, ayan nga't naghahalongkat ng kanyang mga namain sa live selling. Ayan nga't meron siya mga binili para sa akin. Abay daig ko pa nga ang my birthday at may mga natanggap din akong regalo for today's video. Mayroon pang hand cream at keychain. At eto naman si Donatello, ang alagang pusa ng mag-asawa ng aking ate. Napakabibo at sobrang makulit at may kalikutan ding taglay. Nakakatuwa nga ang pusa na yan, parang walang kapaguran sa sobrang likot. May kumatok nga bigla sa pinto at akala nga namin ay yung aking tita at yung aking pinsan na may birthday. Ayun pala si Gok, kaibigan at kapamilya din namin dito sa Israel at kasama din namin dito sa bahay. Dumating nga ako dito sa bahay ay wala yung aking tita at ang aking pinsan at lumabas daw at may pinuntahan. Kita nyo naman niya si Donatello, napaka-hyper at sa sobrang likot akala mo'y kiti-kiti. Akala mo'y bata at binilhan pa nga ng mag-asawa ng aking ate ng kanyang laruan. At nang dumating nga ako ay nagluluto din sila at yan nga ang kasaba cake ng aking ate na laging present kapag lumalabas kami. Laging ang punong abala ang aking ate sa pagluluto kapag lumalabas kami. Kahit nga nasa iisang bansa lamang kami at magkakalapit lamang ay bihirang-bihira lamang kami magpangita. At kapag may okasyon nga lamang katulad nito saka kami lumalabas. Inire-ready na nga namin ang mga pagkain, abay wala pa ang may birthday. Ayan nga't sa wakas ay dumating na din ang mga person at ayan nga ang aking tita na si Tita Ne. At ang aming birthday girl na aking pinsan na si Mau. Ganyan nga lagi ang aming eksena kapag nagkikita-kita. Akala mo yung mga isang taong hindi nagpangita kung makapagyapusan at makapagyakapan. Isang araw nga ang kanilang day off at kinabukasan pa sila babalik sa kanilang mga trabaho. Kaya naman bitin ako sa pakikipagmaretesan dahil babalik din ako agad kina Lola dahil oras lamang ang aking inilabas. Ganto nga ang buhay namin mga caregivers dito sa Israel kapag nagkikita-kita, abay syempre hindi mawawala ang kainan. Simpleng selebrasyon nga lamang ito para sa birthday ng aking pinsan. At kami-kami nga lamang din at wala namang ibang bisita. Ayan nga't ready na ang aming magandang my birthday at nakapag-change outfit na for today's video. At eto naman si Tina, may hawak pa nga na suka, abay todo po sa takalangay picture. At eto pa nga at ready na ang kanilang mga alay, may pritong pork belly at pritong lumpiang gulay. At sa dami nga ng mga pagkain ay malilito ka kung ano ang iyong uunahin. At tingin pa nga lamang ay mukhang nakakagutom na. Day to you. Haligayang bati. Haligayang Ayan nga't para ilan nga lamang namin kagulo pa sa pagkanta. At syempre pagkatapos ng kantahan ay ito na ang exciting part, ang oras ng kainan. Kahit nga kukunti lamang kami at kami lamang ang magkakasama ay masaya pa din kami. Bihira nga lamang mangyari ang gantong pagkakataon kaya naman walang humpay ang tawanan at kwentuhan kapag nagkasama-sama. At eto na nga ang pampinale by Sharon Cuneta. Ganto nga ang eksena kapag pauwi na at maraming natirang pagkain.
Bukod sa pagkain ko ay pinagbabalot ko din si Lola at si Nili ng kanilang mga pwedeng makain. Hindi naman talaga ako magsasharon sa totoong buhay at di nga lamang ako nabanat ng Sharon dahil kapatid ko naman are. At pinapadala na nga sa amin ng mga tirang pagkain dahil wala din namang iba nakakain. Ayan nga't habang nagsasharon, abay nakamarites pa nga ang mga persons for today's video. At talaga namang hindi maipinta ang mga mukha sa nakita. Ayan nga't pagkatapos ng maritesan, abay tuloy ang salok ng fruit salad na aking isasharon. Ang ate ko na nga din ang nagayak ng aking mga dadalhin at ang sabi ko nga ay siya na din ang magbalot. Inihingi ko nga din pala si Lola at si Nili ng ice cream cake dahil paborito nila yon at ang sabi ko din kay Lola ay dadalhan ko sila pagbalik ko. Nagpaalam na nga din ako sa kanila na aalis na ako dahil 11 na ng gabi. Ayan nga, ready na ang pasyaron at kinuha ko na nga at baka malimutan ko pa. Matagal na nga ulit bago ulit kami magkita-kita at aabutin na ulit ng ilang buwan bago kami mag-day off. Bitin nga ang 4 na oras na nakasama ko sila at pagkatapos ng tawanan at kasiyahan ay babalik na ulit ako sa aking trabaho. Napakabilis nga lamang ng oras pero pasalamat pa din ako dahil pinayagan ako ni Lola na lumabas kahit ilang oras lamang. Hindi nga din ito ang unang beses na lumabas ako ng oras lamang at hindi buong araw ng day off. Naalala ko nga nung bago pa nga lamang ako dito sa Israel bago ako makapag-day off ay katakot-takot na stress at iyak muna ang aking inaabot bago payagan ako ni Lola na lumabas. Dahil ayaw nila kumuha ng reliever na papalit sa akin habang ako'y naka-day off. Ayan nga't naglalakad na ako papunta sa sakayan at marami pa din mga Pilipino na nasa labas ng mga oras na yan. Pagdating ko nga ay sakto na isa na lamang ang kulang at ako na lang palang hinihintay. Buti na nga lamang at nakaabot ako at pagsakay ko nga abay ako lang pala ang nag-iisang Pinay dini. Medyo natakot nga din ako bukod sa wala akong kasabay na kalahi ay mga lalaki din yung aking mga katabi. Nasa kaduluhan pa nga kami at dikit-dikit ang aming pwesto at ako pa nga ang nasa pinakagitna. Buti na nga lamang at hindi kalayuan ang aking biyahe at nakababa din ako agad. Madami pa nga din tao at may bukas pa na bar ng mga oras na yan. Naglakad pa nga ako ng ilang minuto papunta sa bahay, hindi naman nakakatakot dahil maliwanag naman. Pero kung aray sa amin sa bukid at maglalakad ng garning oras, abay paniguradong patikar na sa takot at baka makasalubong ng aswang. Ayan nga't ang nakasalubong ko'y pusa at nagmamadali pa nga at kalasing maglalaog pa. Ayan nga't nandito na ako at dahan-dahan ko pa nga binuksan ang pinto at baka tulog na si Lola at si Nili. At pagpasok ko nga ay nakahiga na si Nili pero gising pa at hinihintay ako. At si Lola naman ay tulog nang dumating ako pero nang magising ay inasikaso ko muna bago ako matulog. Ayan nga't si Nili ay todo smile nang makita ako. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.